O ito na, pinablis na mga kababayan yung naging desisyon ng ICC pre-Chuck Trial Chamber 1 sa pag-deny sa petisyon ni Digong, ng abogado ni Digong ni Atty. Kaufman para sa interim release niya po. Without substantiating how detention is so detrimental that it justifies his release. The chamber also notes that Mr. Duterte enjoys the right to medical treatment pursuant to Regulation 103.4 of the regulations. Gitna ng trahedya, politika pa rin yung iniisip ninyo. Yung ating Pangulo, ipinag-utos agad-agad yung pagtulong, rescue, search, and distribution ng mga ayuda doon sa mga nabiktima. You see, walang pinipiling lugar yung ating Pangulo kasi presidente siya ng buong Pilipinas. Ngayon, yung abogado ni Digo, nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. ito po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. O ito na, pinablis na mga kababayan yung naging desisyon ng ICC pre-Chuck Trial Chamber 1 sa pag-deny sa petisyon ni Digong, ng abogado ni Digong ni Atty. Kaufman para sa interim release niya po. Sabi diyan, pre-trial Chamber 1, situation in the Republic of the Philippines in the case of the prosecutor versus Rodrigo Roa Duterte in relation to urgent request for interim release and renewed request for interim release filed September 26, 2025. Rejected po mga kababayan. Hindi pinahintulutan ng International Criminal Court ang hiling ng kampo ni dating Presidente Rodrigo Duterte na interim release at pinag-utos ang kanyang continued detention. Sabi diyan, the person shall continue to be detained. This argues against the existence of a pre-trial chamber's power to release a suspect on humanitarian grounds if any of the grounds for detention set out in Article 58(1)(b) of the statute continue to exist. The chamber is mindful of the practice of other international courts and tribunals taking into account sufficiently compelling humanitarian grounds. However, it will not dwell on the question of whether it could release a suspect solely humanitarian grounds any further, because for the reasons that follow, such grounds have in any even not been sufficiently set up in the case at hand. The chamber notes that the defense limits itself to argue that Mr. Duterte is 80 years old and medical reports have highlighted, redacted po, and that redacted uli, without substantiating how detention is so detrimental that it justifies his release. Hindi umobra yung argumento po ni Atty. Kaufman. Kasi yung alibis niya, mga kababayan, baseless, aka man lang niya, wala man siyang hawak, mga kababayan na medical record. Siya yung nagsasalita, hindi man na doktor ang nagsabi na may problema sa yung tinawag niya, mga kababayan na cognitive deficiencies. Inang kausapin po ni Sara Duterte at sa kanang asawang si Zimmerman. Okay daw, jolly niya. Okay siya. Binibase kasi ninyo yung mga argumento sa kasinungalingan. Walang batayan. Malamang sa malamang, itong si Digong, matulad doon sa nasintensyahan ng guilty. May nasintensya na po. Ito, yung Sudanese militia chief for war crimes, si Ali Muhammad Ali Al-Rahman, found guilty of war crimes and crimes against humanity at the ICC in The Hague. Yan, sa Sudan po. Activists welcome ICC conviction of Sudanese warlord for Darfur crimes. Malamang sa malamang yun ang abutin din, mga kababayan ni Digong. You see, ito'y dahil po sa kanyang sariling kagagawan. Siya yung may gawa niyan. Siya yung gumawa ng kanyang destiny. So wala man ibang dapat sisihin kundi yung sarili niya. So sabi po sa kanilang desisyon to deny the interim release petition, the chamber also notes that Mr. Duterte enjoys the right to medical treatment pursuant to Regulation 103.4 of the regulations. A qualified medical officer with experience in psychiatry shall be available to attend the detention center, and a nurse shall be present at the detention center
at all times. Lagi palang may nakabantay na nurse. Kaya malamang sa malamang, wala man pong official release yung ICC doon sa mga kwento ni Sara na nag-trigger ng resolusyon ng Senado. Nang sabi, si Digong po, several times na nahimatay. Si Sara Duterte po, napakasinungaling. Siguro alam na ng mga ICC judges kaya hindi po pinapatulan yung mga pinagsasabi nila. May nurse po, 24 hours na nakabantay at all times. Nothing in the request indicates that this would not be sufficient to ensure that Mr. Duterte receives the appropriate medical attention and care in detention. In addition, the court has put in place measures to ensure that Mr. Duterte's right to family life is guaranteed. Notably, he may receive visits from and call his family member, redacted po. The remaining, redacted uli, are inherent to a lawful detention and do not constitute considerations that may warrant an interim release on humanitarian ground. The Chamber therefore considers that the defense argument that Mr. Duterte should be released for humanitarian reasons must be rejected. Conclusion, sabi dito sa desisyon. In light of the above, the Chamber finds that Mr. Duterte's detention continues to remain necessary under Article 62 of the statute based on each of the requirements set by Article 58.1 of the statute. Napakalinaw ng desisyon mga kababayan at yung desisyon po ay truthful and fair. Tama yung argumento po ng Chamber 1 ng ICC. Kasi pag pinagbigyan po yung interim release, malamang sa malamang hindi na po babalik si Digong. Unang-una, hindi man po nire-recognize ni Digong yung ICC. Ang tawag nila kidnapping. Kaya nga po itong ginagawang issue laban sa administrasyon, ginagatungan. Ang mga mamamayang Pilipina, alam naman ng ating mga kababayan kung ano yung kwento. Di ba po? Kaya tama itong sinabi ni Trillanes. Sabi ni Trillanes, BP Duterte using father's illness to stir unrest, house PBBM plot. Gumagawa sila ng kwento para gatungan yung damdamin ng ating mga mamamayang Filipino. Kaya pinapalabas nila, mahina na yung dating Pangulo. Si Elizabeth Zemerman, in-interview ni Harry Roque, sinabi yung totoo. Okay niya siya. Jolly nga eh. Lungkot na lungkot si Harry Roque habang ini-interview. Bakit niya kasi ganun ang sinabi? Hindi niyo kasi inorient mo na si Elizabeth Zemerman. Ayan tuloy. Kung ano yung actual encounter niya kay Rodrigo, sabi ni Elizabeth Zemerman, yun ang sinabi niya. Hindi kasi ninyo kinotes. Dapat kinotes nyo tulad ng pag-coach ni Marcoleta kay Orly Gutesa. Ito yung sabi ni Trillanes. Sabi dito, former Senator Trillanes has accused Vice President Sara Duterte of exploiting their father's supposed illness to fund public anger and stir dissent during the September 21 anti-corruption protest, supposedly to unseat President Ferdinand Marcos Jr. and install herself in Malacanang. Sa interview ng Billionaire News, Trillanes claimed that he received information that the motion of the former president to postpone his confirmation of charges hearing in the ICC was deliberately filed to coincide with the mass action staged by his loyal supporters. Sabi ni Trillanes, based on the information we were getting at the camp of the Dutertes, they were given the information that Sara would be installed as president during the September 21 rally. Sabi ni Trillanes, they were so confident that she would be in power soon. That's why they wanted to delay the proceedings. So they came up with that cognitive decline alibi, sabi po ni Trillanes. Binuking mismo, mga kababayan sila ni Sara. Si Sara mismo yung nagsabi, okay niya siya, no? Sunod, yung kanyang nanay. Kaya ngayon, sa October 12, may plano sila uli na people power, kuno. Siguro dyan na magtitipon sa sa Davao yung malaking grupo. Kaya lang tinamaan ngayon ng lindol. Divine intervention na po. Hindi papayag ang ating Panginoon na ang Ginoong Diyos na ang hinalal by landslide ng 31 million plus ay tatanggalin lang ninyo sa pamamagitan ng people power. Iyan niya Mr. Maravillas, di ba 32 million yung supporters ni Sara, mga botante? Yung 31 million kasi po mga Marcos supporters, kaya 32 million sa kanya.
Matagal na natin itong pinapaliwanag. Kaya di ba, kung totoo na may 32 million siya, bakit hindi pa na-unseat yung ating Pangulo? Hindi siya makaipon ng mga tao sa mga rallies. O konti lang sila po. Less than 1 million lang sila, mga kababayan, yung mga DDS. Kasi po, yung mga Duterte, si Digo, yung 16 million na boto ni Digo, Marcos supporter po, wala man silang mass base sa buong Pilipinas. Davao man lang po sila. Di ba? O ngayon, divine intervention na. Tinamaan kanina ng lindol yung Davao Oriental, pati Davao City, Nianig, buong Mindanao na naramdaman nga po kahit dito sa Bicol, Sorsogon at Albay. Napakalakas, 7.6. Kaya lang dinowngrade 7.4 daw magnitude yung lindol. Kita niyo, durog-durog na. Maraming mga buildings po ang nag-collapse. Pagkatapos, magrarally pa kayong Marcos resign. Kaya di ba? Napaka-insensitive naman ninyo pag gitna ng trahedya, politika pa rin yung iniisip ninyo. Yung ating Pangulo ay pinag-utos agad-agad. Yung pagtulong, rescue, search, and distribution ng mga ayuda doon sa mga nabiktima. You see, walang pinipiling lugar yung ating Pangulo kasi presidente siya ng buong Pilipinas. Ngayon, yung abogado ni Digo nagreklamo. Sabi niya, he was neither shown any written consent for publication of the former president's medical information nor permitted to leave the ICC detention center with a factual report in his possession. Ipinos kasi po ng ICC prosecution na i-examine, isa-ilalim sa examination, medical examination, through itong tatlong medical expert para ma-examine ang fitness ni Digong to stand trial. Sabi dito, the prosecution supports the appointment of a multidisciplinary panel of experts for the assessment of Mr. Duterte's fitness to stand trial and suggests that it should consist of at least 3 experts in the fields of forensic psychiatry, neuropsychology, and behavioral neurology. Kaya kinontra po kaagad ng defense kasi mabubuking po yung kanilang mga alibis. Hindi man totoo na unfit si Digong to stand trial. Yan pinalilitaw nila mga kababayan plus yung mga kwentong himatay para i-justify po yung interim release. I-denied po. Sabi ng mga netizens, sabi ni Annalyn, hindi umobra ang strategy. Sabi ni May Bernabe Gasa, kala ko ba pagsisipain niya ang ICC, tas ngayon pabiktim na. Sabi ni Robert, sakit-sakitan pa mo. Sabi ni Jo Marie Lucasan, akala nila pinaskort lang. Kaya tama lang po, mga kababayan na sa ICC talaga. At dito po sa Pilipinas yung trial. Kasi kung dito po, walang mangyayaring matino po. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsa Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Nagana po ng malinis and spacious fitness gym. Pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.